Tila isang bangungot para kay Nanay Rosalinda de los Reyes na sa isang iglap nawala na ang kanilang ipinundar na bahay sa may Purok Matinabangon, Barangay Mudan, Glan, Sarangani Province matapos itong anurin ng rumaragasang tubig baha dahil sa habagat na nadala ni Bagyong Inday. Hindi pa sila nakaka-recover sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Isang dilubyo na naman ng kalikasan ang naranasan dahil sa nasabing pagbaha. Walang natira kundi ang kanilang mga sarili para makaligtas sa nasabing kalamidad. Okay mga kasama, nandito tayo ngayon sa may Purok Matinabangon, Barangay Mudan, dito sa munisipyo ng Glan, Sarangani Province. Kung nakikita ninyo mga kasama itong bakanting lupa na ito, dati-rati ito ay kabahayan. More or less nasa 100 na mga bahay. Pero ngayon nakikita ninyo mga kasama, halos wala nang natira dahil sa baha noong nagdaang habagat. Kung napapansin niyo, malapit lang sila sa ilog, no? Itong tinatayuan ko ngayon, ito yung natitirang parang kusina ito. So lahat na kabahayan dito ay nasira dahil sa nasabing pagbaha. So kumusta ma'am ang tabang ma'am sa gobyerno na Akaloy na may tabang. Pasalamat po mi nga gitabangan mi karon kay nakabangon-bangon ang among gipangita balay. Kung na kay panawagan ay kay Pangulong Marcos o sa imong panawagan. Pero sa ilang imuhang hangyo lang sa gobyerno nga nasa itaas. Balay lang jud among gipangayo. Ora gyud among gipangayo nga mabalik jud na naa jud mi haligi nga makuptan. Kay lisod ang tin nga magkuan ka magkuan ka sa portahan nga makadusmo-dusmo. Gabi na dusmo pa jud mi sir kay nilinog baya no. Nya nakasirado kay na magpartindaghan. Ora na among gipangayo nga balik lang bahala gamay among balay. Kalunos-lunos naman ang nararamdaman ni Nanay Belia Iturma matapos mamatay ang kanyang anak at buong pamilya nito matapos silang matabunan ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng buhos ng ulan dahil sa habagat sa may barangay Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Ang pamilyang Yaton at pamilyang Maladyan ang iisang ibinurol sa isang punerarya sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Ayon kay Nanay Bella, na nagpapasalamat naman siya sa agarang tulong ng gobyerno na kahit masakit man para sa kanila, hindi pa rin sila nito pinabayaan. Sa national government, ma'am, no, sa Malacanang, o sa inyong mukhang ipanawagan sa ila? Ang akong gipanawagan sa ilaha nga una-una pasalamat kog dako sa ilaha gikan sa taas mga kagawad, kapitan, mayor, tabang sa amo nga dili na maihap jud sa ako alang sir nga di jud ko kadawat nga ang akong anak og umagad nako maunang pilmerong umagad nako sige na ko kampo sa Ginoo nga unta Lord katong gamayng bata ay pakita na lang. Kayo sahay makadawat man ko karon sa ilang kamatayon kadilang kamay bata ka. Di ko madawat. Ang nangyaring malakas na lindol noong Hunyo 8 ay may koneksyon sa nangyaring malawak na pagbaha sa Sarangani. Isa na rito ang nabuong artificial lake sa mga bulubundukin ng Glan at nang napuno ng tubig ulan at walang madaanan, dumiretso ito sa mga kabahayan. Sa nasabing kalamidad, agara naman ang tugon ng gobyerno, lalo na sa mga paunang tulong sa mga nabiktima. Nagtulungan ang lokal at nasyonal na gobyerno para sa mga apektadong mga individual at ang long-term na solusyon para sa muling pagbangon. Magbibigay po tayo ng una, pack of hope. No? Ito po ay ready-to-eat food, pero sinisigurado po natin na nutritious at syempre yung water filter na family upang yung inumin naman nila ay ligtas na inumin. Agad naman na gumawa ng inisyatibo ang Sarangani Maritime Police Station sa Glan, Sarangani Province para kahit papano maibsan ang kalungkutan at maging matibay sa muling pagbangon. Ginagawa rin po namin itong paraan para maibsan din po yung takot at makita rin po nila na sa lahat ng sitwasyon na ganito, ready po ang Sarangani Maritime Police Station na tumugon sa kanilang pangailangan, hindi lang physically, mentally, but of course, spiritually. Panawagan sa gobyerno na mga nabiktima ng kalamidad dito sa probinsya ng Sarangani na mabigyan sila ng kaukulang tulong para makapagsimulang muli mula sa bangungot na dala ng kalamidad. Para sa zona ng Pangulo ay ikalimang yugto special coverage mula sa RMN at IFM General Santos, Radyoman Brian Unyate.
Tatak RMN.